Sa episode natin ngayong gabi, susuong tayo sa dalawa, sa pinakanakakakilabot na kwentong multo na naibigay ng Asya sa mundo. Mga salaysay ng pagtataksil, paghihiganti, at mga espiritong ayaw mahimlay. At ang una ay dadalhin tayo diretso sa makikitid na iskinita ng Tokyo, noong panahong Edo, kung saan isinilang ang isa sa pinakakilalang multo ng Japan. Ang pangalan niya ay nakakapangilabot pa rin sa marami kahit 2 siglo na ang lumipas. Dahil kapag narinig mo ang kwento niya, maiintindihan mo kung bakit may mga dambana pa ring nakatayo sa kanyang alaala at kung bakit may mga aktor na hanggang ngayon ay bumubulong ng mga panalangin bago banggitin ang pangalan niya sa entablado. Ito ang kwento ni Oiwa. Sa unang tingin, isa siyang tapat na asawa, tapat sa lalaking nangakong poprotekta sa kanya. Ngunit sa likod ng marurupok na pader ng kanilang tahanan, may mas madilim na plano, unti-unting nabubuo. Ang asawa niya, isang ronin na ang pangalan ay Ayemon, ay nagsawa na sa kanya at nauhaw sa kapangyarihan at kayamanan. Para sa kanya, si Oiwa ay hindi nakasama sa laban, kundi hadlang. At sa mundong binubuo ng ambisyon at pagtataksil, ang mga hadlang ay dapat alisin. Ang paraang pinili niyang pag-aalis sa kanya ang magbabago sa alamat ng Japan, magpakailanman. Lason, mabagal, malupit. Isang uring lason na hindi lang bumabawi ng buhay, kundi pira-pirasong binubura ang dangal. At habang bumibigay ang kanyang katawan, naghahanda namang bumangon ang kanyang espiritu. Ang Tokyo, sa unang taon ng ika-11 na siglo, ay lugar ng mga anino at bulungan. Tila tumitibok ang lungsod sa buhay. Mga parolang kumikislap sa makikitid na eskinita. Mga entabladong kabuki na umuugong sa mga kwento ng mandirigma at mangingibig. Mga mangangalakal na sumisigaw sa ingay ng masisikip na pamilihan. Ngunit sa likod ng ingay at kulay, sa likod ng walang humpay na galaw ng lungsod, na tila hindi natutulog, may mga tahanang pinamamahayan ng lihim, mga tahanang tinitipon ng dilim sa katahimikan. Isa sa mga bahay na iyon ay pag-aari ng isang babaeng nagngangalang Oiwa. Si Oiwa ay hindi maharlika. Hindi siya ipinanganak na mayaman, ni hindi nagdala ng bigat ng makapangyarihang apelido. Siya ang asawa ng isang ronin, isang samurai na walang Panginoon na si Iyemon. Nahirap hanapin ang lugar niya. Sa lipunang higit sa lahat ay nagbibigay halaga sa ranggo at katayuan. Para kay Oiwa, ang buhay niya ay itinayo sa tahimik na katapatan. Tiniis niya ang hirap gamit ang pagtitimpi, na tanging malalim na pag-ibig ang nakakalikha. Nagluluto siya, naglilinis, umaalok. Naniwala siyang gaano man kahirap ang mga araw, kakayanin nila ng magkasama. Ngunit para kay Yemon, hindi kailanman sapat ang katapatan. Kinakain siya ng ambisyon, hindi mapakali, at walang kabusugan. Gusto niya ng higit sa kayang ibigay ni Oiwa, katayuan, seguridad, ang uring buhay na tanging pag-aasawa sa mayamang pamilya ang makapagbibigay. Para sa kanya, naging tanikala na si Oiwa na humihila sa kanya pababa at sa masikip, kumikibot na liwanag ng kanilang tahanan. Ang pagkamuhi ay unti-unting nabulok tungo sa panganib. Ang bahay nila ay payak lamang, isa sa maraming kahoy na dampa sa gilid ng Edo. Ngunit ang mga dumaraan, kung minsay nakakadama ng kakaibang bigat sa hangin, para bang alam mismo ng mga biga ng bahay ang nalalapit. Sa loob, dinadala ng mga pader ang bawat bulong, bawat pagtatalo, bawat sinungaling na hindi binibigkas. Sa araw tahimik ito, napupuno ng manipis na usok ng nilulutong pagkain at mga yabag ng kapitbahay na lumalagapak sa maninipis na harang. Ngunit sa gabi, humahaba ang mga anino. Nanginginig ang ilawan sa likod ng papel na tabing at kumakapal ang katahimikan na parang tubig sa baga. Dito nahubog ang pagbagsak ni Oiwa.
isang mundong mukhang karaniwan. Ngunit kung saan isang pagtataksil ang magbubukas ng pintuang hindi na muling maisasara, hindi na namalayan ni Oiwa o hindi na nasalo sa oras na siya'y natatakan na. Ang pagnanasa ni Iemon sa isa pang babae, anak ng mayamang pamilya, ang nagtulak sa kanya sa pasyang hindi na niya mababawi. At noong gawin niya iyon, natatakan ang kapalaran ni Oiwa. Hindi sa labanan, hindi sa kamay ng kaaway, kundi sa lugar na inakala niyang pinakaligtas, sarili niyang tahanan. Ang trahedya ni Oiwa ay hindi lamang kung ano ang nangyari sa kanyang katawan, kundi kung saan nangyari. Ang pagiging malapit nito, lason na inihahain sa kanyang pagkain. Isang mabagal na pagsalakay na nagkukunwaring pag-aaruga. Ang mismong pagkaing pinagkakatiwalaan niya, ang mismong pagsasalo nila ng hapag ng asawa niya, ang naging kasangkapan ng kanyang pagkapuksa. Bawat subo ay may pait ng pag-ibig na naging bulok. Bawat lunok ay mas lalong naglalapit sa bangin. Sa una, banayad ang pagbabago. Isang pagod na hindi niya maipagpag. Kakaibang kirot na kumakapit sa buto. Ngunit saka nagsimulang ipakita ng salamin ang nakikita na ng iba. Namumutla ang balat, nalalagas ang buhok sa pangit na bungkos. Ang isang matay dumudulas pa ibaba, na tila hinihila ng di nakikitang bigat. Parang ipinagkanulo siya ng sariling refleksyon. Ibinubunyag ang halimaw na nilikha ng kanyang asawa. At gayunman, habang gumuuguho ang kanyang katawan, tumitigas ang kanyang loob. Sapagkat sa kaibuturan ng makitid na bahay sa Edo, may mas nakakatakot pa sa kamatayan na isinisilang. Ang paghihirap ni Oiwa ay hindi katapusan. Simula lamang iyon ng isang paghahasik ng hilakbot na hihigit pa sa lahat. Nagsimula ito ng dahan-dahan, halos hindi mapansin, na para bang bahagyang nagbago ang hangin sa bahay ni Oiwa. May dalang bigat na di maipaliwanag. Kumapit na ang sakit, at bawat araw ay mas malinaw ang marka ng lason sa kanyang katawan. Ngunit may kung anong gumagapang pa sa mismong himaymay ng kanyang pag-iral. Isang bagay na hindi niya at ng mga kapitbahay matukoy kahit dama nila ito. Ang unang komplikasyon ay hindi ang kapansanan mismo. Iyon ay malinaw. Nasa salamin, isang malupit na pagbubunyag ng ginagawa ng lason. Hindi nasa paligid ang mas malaking usad kung paano tumutugon ang daigdig sa kanya. Kumalat ang mga bulong lampas sa maninipis na dingding. Umabot sa tainga ng kapitbahay at dumaraan. May umiiwas sa kanilang kalye. Bumubulong na tila nadapuan si Oiwa ng hindi malinis, na para bang sakit lang ang paliwanag sa kakaibang aurang bumabalot sa bahay. May nagsasabing may aninong pumapaspas sa likod ng mga tabing kahit walang ilaw. May iilang nanunumpa na naririnig ang pag-iyak niya magdamag kahit sabi ni Oiwa, tahimik siya. Sa loob ng bahay, naging mas personal ang kababalaghan. Namamatay ang mga parol tuwing lalapit siya. Ang langis na dapat tumagal ng oras ay nauupos sa ilang minuto. Iniiwan siyang lubog sa dilim. Sa unay, inisip niyang tsamba lang, sira ang gamit. Ngunit naging hindi na matatakasan ng padron. Ayaw manatili ng liwanag sa kanya. Tanging tapat ang salamin kung saan di nagkakaila ang pilipit niyang anyo. Isang malupit na permanente na nanunukso tuwing hanap niya ang aliw ng ordinaryo. Si Iemon, ang mismong lalaki na nag-orkesta ng kanyang pagdurusa, ay nagsimulang kabahan. Sinadya ang kalupitan, kalkulado ang pagtataksil. Pero ni siya di makatangging may pagbabago sa himpapawid ng kanilang bahay. Umiiwas siya sa tingin, at kapag napilitan, mabilis niyang inaalis ang mata. Para bang natatakot na ang nakikita sa mukha ni Oiwa ay lilipat mula sa laman tungo sa espiritu. Isang gabi, dumaan siya sa silid at nanumpang narinig niyang bumulong si Oiwa ng pangalan niya sa tinig na hindi sa kanya.
mas malalim, mas malamig, at tila sumisipsip sa mismong kahoy. Nang harapin niya si Oiwa, tumingala ito na lito. Wala raw siyang sinabi. Natupad ng laso ng layon. Bumibigay ang katawan ni Oiwa. Nawaglit ang ganda. Wasak ang kalusugan. Ngunit hindi iyon ang inasahan ni Iyemon. Sa halip na palayain siya, lalo siyang tila iginapos sa mas masahol. Napapanaginipan niyang nakatayo siya sa ulunan, ang isang dumausdos na matay may mahinang liwanag sa dilim. Ang buhok ay mga basang hiblang nakalawit. Ginising siya ng mga bangungot na may kasamang amoy ng nabubulok na bulaklak. Mas hayaga na ang usapan ng kapitbahay. May isang babae ang nagsabing nakita niya ang mukha ni Oiwa sa batyang pinanggagalingan ng tubig sa balon, baluktot at maputla sa ilalim bago naghiwa-hiwalay ang mga alon. Isang mga ngalakal ang nagsabing nakita niya ang anino ni Oiwa sa bintana. Ngunit nang tumingin muli, wala na. Tanging kaluskos ng punit na papel. Wala silang matibay na patunay, ngunit magkakasama. Hinabi nila ang isang kapaligirang puno ng hinala na hindi makontrol ni Imon. At para kay Oiwa, nabilanggo ng sarili niyang nagigibang katawan. May tanong na unti-unting sumisibol. Lason lang ba ang pumapatay sa kanya? O may iba pa bang nagigising sa loob ng kanyang pagdurusa? Hindi nagsisinungaling ang salamin, pero hindi rin nagsisinungaling ang takot na ibinubulid niya sa mga dating naawa sa kanya. Hinahatak palayo ang mga bata kapag lumilitaw siya. Iniiwasan siya ng mga lalaki. Para bang ipinasiya ng syudad na hindi na siya kabilang sa mga buhay. Kaya ang unang komplikasyon ay hindi ang kamatayan, kundi ang pagkaunawang tumatawid na siya sa isang hangganang walang pangalan. Paglipat mula sa karamdaman tungo sa kababalaghan, mula sa biktima tungo sa isang bagay na mas tatagal. Bawat patay na parol, bawat bulong-bulungang kumakalat, bawat panaginip ni Iyemon na hindi niya maipaliwanag, lahat ay palatandaang may katotohanang unti-unting nabubuo sa anino. May nagsisimula na hindi mo mapipigil, at kahit hindi palantad ang panganib, hindi na maikakaila ang presensya nito. Pinilipit ng sakit ang katawan ni Oiwa lagpas sa pagkakakilanlan, ngunit ang sumunod ay mas lalong gumimbal sa mga nagpakatigas ng puso. Ang dating pailan-ilang anino at nauupos na parol ay lumaki tungo sa higit na malalabong bagay, gabi-gabi, hanggang tila naging buhay, nabitag ang mismong bahay. Nagsimula ang lahat sa salamin. Isang gabi, habang pinipilit suklayin ni Oiwa ang natitirang buhok, hindi sarili niya kundi isang nakahihiyang parodiya ang tumitig pabalik. Mas bumagsak ang kanyang mata. Nakalaylay ang panga sa paraang hindi pa naabot ng katawan niya. Huli maggalaw ang refleksyon. Tila nanunuya. Napasigaw siya, bumasag sa katahimikan, at nang sumugod si Emon, ang salamin ay nagpakita lamang ng payat at nanginginig niyang anyo sa sahig. Tinawag niya itong kahinaan, ngunit nagkabasag na rin ang kanyang tinig. Sumunod na kababalaghan ay mula mismo sa bahay. Ang isang alila, kinuha upang tumulong sa pag-alaga kay Oiwa, ay nagbago ang asal. Sa unay masunurin, tahimik na naglilinis at nag-aalok ng tubig. Makalipas ang isang linggo, namumutla siya. Nanginginig ang kamay tuwing papasok sa silid. Palihim na nagdarasal. Tikwas ang mata sa mga sulok na walang laman. Isang umaga, nagtatakbo siyang lumabas. Paanas na ang mga pader daw ay bumubulong ng pangalan ni Oiwa kahit tahimik ang babae. Nilait ni Iyemon ang kanyang kaduwagan. Ngunit tumatak din sa isip ang sinabi nito. Lalong tumindi ang tensyon nang pumasok sa eksena ang pamilyang mayaman na nais pag-asawahan ni Iyemon. Nabalitaan nila ang pagkasira ng kalusugan ni Oiwa at ang posibilidad ng likas na pagpanaw ay bumubulong sa kanilang mga usapan. Hindi na nila masyadong tinuklas
kung bakit bigla ang miswasay ang pagbagsak ng lagay, bagkus pinigyan nila ng marahang tulak si Yemot, isang paanyayang wakasan na ang pasanin. May isa pang kamag-anak na nagmungkahi na kung mamamatay si Oywa, kailangang payapain ang ligaw na espiritu, kunway pamahiin. Ngunit yumanig ito kay Yemon, sapagkat katugma ng kinikimkim niyang takot. Ngayon, ang pagdurusa ni Oywa ay naging sabay nakakaawa at nakatatakot. Mansado ang balat, bungi-bungi ang buhok. Ang tinig niya ay naglalaro sa pagitan ng mahihinang hikbi at biglang paos na himig na tila mula sa kung saan. Pinag-uusapan siya ng kapitbahay na para bang patay na, subalit nananatili siya, umaabot lampas sa katawan. Sumisiksik sa mga panaginip, sa mga bulong, sa pagsiklab ng mga parol. At dumating ang babala. Hating gabi, pauwi si Emon sa makikitid na eskinita ng Edo. Nang harangin siya ng isang matandang babae. Hindi kilala. Kuyom ang likod. Matalim ang mga mata sa likod ng gusot na uban. Walang pasakalye. Sinabi niyang ang espiritu ng babaeng nilapastangan ay hindi namamahinga. Kapag ang isang babae hinamatay na may puot sa dibdib, walang dambana, walang dasal, walang yaman ang makakasangkob sa gumawa ng sakit. Yumuko siya, amoy panis ang hininga, at bumulong. Hindi ka patatawarin ng asawa mo. Hindi sa buhay na ito, hindi sa susunod. Umatras si Iemon, nagtanong kung sino siya, ngunit nawala na ang matanda, nilamon ng gabi. Pinilit niyang sabihing, guni-guni lang ito, gawang konsyensya. Ngunit kumapit ang mga salita na parang usok. Sa bahay, bumilis ang pagbagsak ni Oywa, at kasabay nito ang ligalig. Narinig ng kapitbahay ang pagkaladkad ng muebles kahit walang tao. May parol na kusang nagliyab sa kalaliman ng gabi, nagpasiklab na parang dugo bago namatay. May bisitang nanumpang nakita niya ang mukha ni Oywa nakadikit sa papel na tabing mula sa labas, gayong hindi na ito bumabangon sa kutsyon. Sunod-sunod na tensyon ang humabi ng kumot na bumalot kay Emon. Ang babaeng nilason niya ay hindi na basta biktima. Nagiging iba na siya, isang hindi mananatili sa sirang katawan. At kahit hindi pa sumasabog ang panganib, nakabitin na ang pangako nito sa hangin. Mabigat at di matatakasan. Ang gabing pumutok ang lahat ay nagsimula na parang wala lang. Umiingay ang mga kuliglig. Umuugoy ang mga parol sa eskinita. Sa hininga ng malayong bagyo. At si Oywa ay nakahiga sa kutsyon, halos hindi makilala. Nanilaw ang balat, nalaglag ang buhok sa dakot-dakot. At ang isang matay halos dumulas palabas ng bungo. Humihinga pa siya, ngunit bawat hininga ay parang kalansing ng espiritong kumakawala. Hindi mapakali si Emon. May kagat ng konsyensya na ayaw niyang pangalanan. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na ito ang landas sa kalayaan. Ang handog, kapalit ng yaman at dangal. Malapit nang mamatay si Oywa. At sa wakas, magiging malaya siya. Ngunit ilang ulit man niya itong usalin, tila tumatanggi ang bahay mismo. Noong gabing iyon, nagsalita muli ang salamin. Dumaan si Emon, bahagyang sulyap lang sa baluktot na salamin. Ngunit sa gilid ng mata, nakita niyang tumayo sa salamin si Oywa bago pa kumilos ang kanyang katawan. Napako siya, pinanood ang anyo ni Oywa na dahan-dahang tumindig sa salamin. Namamaga ang muka, ang buhok ay gulot mamasa-masa. Ngumiti ang refleksyon, isang pangit, tabingi ang ngiti na hindi nagawa ng tunay niyang bibig. Lingon siya sa kutsyon, hindi gumalaw si Oywa. Nakatitig ang mga mata, mahinang humihinga. Ngunit sa salamin, gising siya, nakamasid. Umatras si Iemon, sumisirit ang suka sa lalamunan. Sandaling naisip niyang basagin ang salamin, ngunit hinawakan siya ng kung ano, takot, pagkabighani, o pagkilala na walang saysay iyon. Tinakpan niya ito ng tela. Bumubulong na,
para bang kaya ng mga salita na burahin ang larawang nakatatak na sa isip. Saka kumislap ang ilawan. Ang parol na iniwan ng takbuhang alila ay payapang nagliliyab. Ngayon, humihis. Yumuyuko na parang may humihip bago sumiklab na may di natural na kulay. Nagbuga ng asul sa kaberde at sa huli pula, pinula ang pader na parang dinugo. At sa liwanag na iyon, kumislot ang papel na tabing. May bakas ng palad mula sa kabila. Dumudunggol na parang may kumakaskas palabas. Lumamba si Emon. Binuksan ang tabing. Walang tao, tanging mahabang pasilyo. Tahimik at nakatunghay. Paglingon niya, nakatitig si Oiwa. Kumikintabang dumausdos na mata. Naninigas ang ngangiti. Imon, manipis at basag ang tinig. Ngunit may bigat. Sinabi niyang deliryo lang ito. Hindi niya alam ang binibigkas. Ngunit nang muli siyang nagsalita, nagbago ang tono. Mas malalim. Mas malamig. Ikaw ang may gawa nito. Parang tabak ang mga salita. Bumagsak siya sa tuhod. Bumubulong ng palusot at kasinungalingan. Kahit ano para masira ang sandali. Ngunit di nagbago ang mukha niya. Itinuro niya ang salamin na tinakpan. Dahan-dahang nangingitim ang tela. Parang binabasa ng dugo. Kumakalat sa pasikot-sikot na hugis. Na tumutulo ng walang tulo. Dumudungis na walang bakas sa sahig. Sumunod ang tunog. Parang may mabigat na kinakaladkad sa kahoy. Umuugong sa bahay. Kahit wala nang iba. Mula sa malayong silid, palapit ng palapit. Kiskis, hinto, kiskis. Hanggang tumigil sa likod niya. Hindi siya lumingon. At pumutok ang parol. Kumalabog ang salamin. Sumiklab ang apoy. At sa isang iglap, napuno ng mukha ni Oiwa ang buong silid. Hindi ang mukha niyang totoo, kundi ang baluktot na maskara nito. Gusot na buhok na lagas, namimintog na mata, nakalaylay na panga, balat na parang natunaw na wax. Nasa lahat siya, sa bawat pader. Nakabuka ang bibig, sa isang tili na walang tunog, ngunit dumadagundong sa tainga. Napasigaw si Emon, nagsasayad ang likod sa pag-urong. Binuksan ang pinto, nagtatakbong gustong matakasan ang siksik na pangitain. Ngunit kahit sa labas, hindi siya malaya. Madilim at tahimik ang mga bahay. Ngunit bawat anino'y humahaba sa hugis niya. Sa balon, lumulutang ang mukha niya. Sa mga parol sa lansangan, kumukurap pabalik ang dumausdos na mata. Kahit sa sarili niyang mga palad, nang tumingala siya sa sindak, gumuhit ang pilipit niyang anyo na para bang hindi na kanya ang laman. Ano ang nangyayari? Hingal niya, hindi tanong, kundi hubad na panginginig. Walang sagot. Tanging pagbabalik awit ng kanyang tinig. Patong-patong, baluktot, binabaha ang gabi. Emon, hinding-hindi ka magiging malaya. Doon tuluyang nabasag ang guhit sa pagitan ng guni-guni at pagpapakita. Hindi na niya alam kung gising o panaginip, buhay ba, o bihag na ng daigdig ng kanyang puot. Bawat hakbang, palapit siya sa kanya. Bawat hiningas ay tila hiram sa galit ni Oiwa. At noon unang naunawaan ni Emon na ang kamatayan ay hindi katapusan ng pagdurusa niya, ito ang ganap na pagpakawala nito. Hindi na ito lason. Hindi na ito pagtataksil. Mas malaki na ito. Isang espiritong bumabangon, walang makapipigil, at naghihintay na angkinin siya. Sa wakas, sumabog ang matagal na nagbabadyang unos. Hindi sa kulog o ulan, kundi sa tahimik na pagbubukas ng katotohanan. Ilang araw na parang isinumpa si Emon. Sinusundan siya ng anino saan man. Iniiwasan niya ang bahay, ngunit saan man magtungo, sumusunod si Oiwa. Lumilitaw ang mukha niya sa mga munting lubluban, sa kintab ng bakal, pati sa apoy ng kandilang dapat sana'y nagbibigay init. Bawat sulyap ay paalala ng ginawa niya. Bawat bulong ng hangin, iisa ang salitang inuulit, pagtataksil. Ngunit nang bumalik siya sa teatro ng kabuki, doon nagsimulang magsalansan ang mga piraso. May mga trupang kabuki nang bumubulong ng pangalan niya.
Hinahabi ang pagdurusa niya sa dula bago pa siya tuluyang pumanaw. Nang marinig ni Emon ang isang ensayo, natigilan siya. Ang mga aktor ay nagsasabing hindi dapat nilang alam. Ang lasong ihinain, ang paglagas ng buhok, ang pagdausdos ng mata. Mga lihim na tiniis niya sa katahimikan. Ngayon, buhay sa entablado. At higit pang kakatwa, bago magtanghal, yumuyuko ang mga aktor, nagsisindi ng insenso, at bumubulong ng panalangin sa hungkag na hangin. Para kay Oiwa, wika nila. Nang hindi niya tayo sundan mula sa tanghalan, nanlamig ang dugo ni Emon. Akala niya, pribado ang sumpang gumagapos sa kanya, parusa sa sariling kalupitan. Ngunit ibig sabihin nito'y iba na. Hindi lamang siya ang tinalian ng puot ni Oiwa, kundi sumiksik na ito sa hibla ng lungsod. Immortal na ang pagdurusa niya sa bawat pagbabalita. Hindi na teatro ang dako, altar na ito. At doon, sa anino ng kandila, dumating ang pagbubunyag. Isang matandang aktor, maputing pintado ang mukha, ay huminto upang ipaliwanag sa nakababatang kasama kung bakit kailangan ang ganoong dasal. Ang espiritu ng babaeng pinagtaksilan ay hindi namamahinga, mariin niyang wika. Kapag ninakawan ng dangal, kapag ang kamatayan ay marahas, nananatili siya, hindi lang upang pahirapan ang nanakit, kundi upang paalalahanan tayong lahat kung anong nililikha ng pagtataksil. Nagiging onryo, espiritong mapaghihiganti, hindi kumukupas ang puot, gumakalat, parang tabak ang salitang iyon. Onryo. Narinig na niya noon mga kwentong multo dahil sa pagtataksil, ngunit hindi pinaniwalaan. Ngayon, namumuhay siya sa isa. Hindi lang siya isinumpa ni Oiwa. Naging mas malaki siya. Naging walang hanggan. Inukit ng kanyang sakit ang sarili nito sa mundo. Muling nabalangkas ang lahat. Ang mga nauupos na parol ay hindi tsamba. Ang mga bulong ng kapitbahay ay hindi guni-guni. Ang baluktot na refleksyon sa salamin ay hindi kabaliwan. Mga unang tanda iyon ng kanyang pagbabagong anyo. Sandaling ang pagdurusay dumanak tungo sa espiritu. Bawat hakbang ni Emon para iwanan siya ay nagsilbing gatong sa paghahasik. Pinatay ng laso ng kanyang katawan, ngunit isinilang ng pagtataksil ang kanyang multo. At dumating ang huling piraso, hindi mula sa aktor o kapitbahay, kundi kay Oiwa mismo. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Emon, bakante ang kutson. Sandali niyang inakalang namatay na siya. Ngunit nakita niya ang mukha nito sa liyab ng parol. Bumuka ang labi at kahit mahina ang tinig, dala nito ang bigat ng di may iwasan. Akala mo tinapos mo ako, ngunit ikaw ang lumikha sa akin. Parang kulog ang bagsak. Inakala niyang ang kamatayan ang paglaya, ang sandaling matutunaw ang kanyang pasan. Sa halip, nalaman niyang simula lang iyon. Marupok ang kanyang katawan, ngunit hindi na masisira ang kanyang espiritu. Pinanday ng pagtataksil at pagyurak. Sa pagpatay niya, tiniyak niyang hinding-hindi siya mawawala. At marahil ang pinakanakakatakot, hindi na siya nakatali sa kanya lamang. Kung ang mga aktor ay dumadalangin, kung nakikita ng kapitbahay ang mukha niya sa tubig at apoy, ang sumpa ni Oiway lumampas na sa kasalanan ng isang tao. Naging alamat na siya. Babala. Puwersang uugong lampas sa pader ng bahay. Gumuho si Emon. Kinakamot ang sariling mukha na parang kayang kiskinin ang imaheng nakatata. Ngunit walang bisa. Nanatili siya sa bawat hinga, bawat ingay, bawat katahimikan. Maliwanag at di maitatatwa ang pagbubunyag. Hindi na asawa si Oiwa. Hindi na tao. Siya ay onryo. Espiritong mapaghiganti. At walang dasal, walang ritual, walang layo ang makakapagpalaya sa kanya. Mula gabing iyon, hindi na naihiwalay ni Emon ang mundo ng buhay sa mundo ng patay. Sa araw kasama niya ang mga tao, ngunit bawat sulyap, bawat refleksyon ay mukha ni Oiwa. Sa gabi,
Pinapanaginipan niya ang katawan niyang bumabangon sa kutson, ang dumausdos na matay may mumunting sinag, ang tinig na humihising sa pangalan niya hanggang magising siyang basa ng pawis. Basag na siya, walang paglayang darating, walang wakas. Tanging katiyakang sasamahan siya nito sa bawat hininga. Ngunit hindi pa tapos si Oywa. Isang gabing pasuray-suray si Ayemon sa makikiti na eskinita ng Edo. Muli niya siyang nakita. Hindi sa salamin o parol, kundi nakatayo sa dulo ng kalye. Malabo ang anyo, kalahating anino, kalahating laman. Ang buhok ay lagas na dumadampi sa maputlang mukha. Hindi siya lumapit. Naghintay lang, nakamasid. Pagpikit, wala na. Ngunit nanatili ang bigat ng tingin niya. Mas mabigat kaysa tabak. Napag-usapan ng mga kapitbahay na kinakausap na raw ni Emon ang pader. Nakikipagtalo sa anino. May nakakita raw sa kanyang humahampas sa walang hangin. Sumisigaw sa pangalan ni Oywa na para bang nasa harap niya. May mga nagsabiring narinig siyang nagmamakaawa ng kapatawaran sa kababagsak sa katahimikan. Walang nakatiyak kung alin ang totoo at alin ang kabaliwan. Hanggang isang umaga, nawala si Emon. Bakante ang bahay, nagkalat ang gamit. Balikwas ang kutsyon na para bang may pag-aagawan. Walang nakakita sa kanyang umalis. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Naiwan lamang ang salamin, may bitak sa gitna na nagbabalik ng ngiting basag ni Oywa. Hanggang ngayon, may mga dambana sa distrito ng Yotsuya sa Tokyo na nagpaparangal sa kanyang pangalan. Nagsisindi ng insenso ang mga aktor bago itanghal ang kanyang kwento. Takot na kung hindi, susundan sila ng kanyang multo pa uwi. Kaya nananatiling tanong, natapos ba ang paghihiganti ni Oywa? O patuloy pa rin ba siyang naghahanap? Naghihintay sa anino para sa susunod na tinig na babanggit ng kanyang pangalan ng hindi nag-iingat dahil hindi namamatay ang alamat. At ang pagtataksil, lagi itong may iniiwang bakas. Ipinapakita ng kwento ni Oywa kung paanong kayang baluktutin ng pagtataksil ang pag-ibig tungo sa walang hanggang poot, iginagapos ang espiritu sa mga buhay. Matagal matapos, lumisan ang katawan. Ngunit hindi lamang sa Japan, isinilang ang mga ligaw na kaluluwang mula sa kawalang katarungan. Sa kabila ng dagat sa Korea, may isa pang kwento, hindi ng isang babaeng pinagtaksila ng asawa, kundi ng dalawang magkapatid na winasak ng inggit at kalupitan. Kung ang paghahasik ni Oyway pinakuluan ng lason at kasinungalingan, ang sa kanila'y isinilang ng panibugho ng madrasta at ng isang lawa na naging kanilang libingan. Pareho nilang tinatanong ang nakakapangilabot na tanong, anong nangyayari kapag inilibing ang inosente? Ngunit tumatangging manahimik ang katotohanan. Ngayong gabi, dadalhin tayo ng ikalawang kwento sa dinastiyang Joseon. Sa madidilim na tubig kung saan umiiyak pa rin para sa katarungan ang espiritu ni na Jianghua at Tung Hongleon. Ang Korea noong Joseon ay lupain ng mahihigpit na tuntunin at matitigas na hanay, lipunang kasing halaga ng katotohanan ang itsura at kung saan inaasahan sa mga babae ang kaputian, pagtalima at katahimikan. Sa isang payapang nayon sa gilid ng masukal na lambak, may dalawang magkapatid na nakatira sa anino ng isang bahay na dapat sana'y kanlungan, ngunit naging piitan. Magaganda ang kahulugan ng kanilang mga pangalan. Jianghua, ang rosas, at Hongreon, ang pulang lotus. Sinasabing mahinhin ang asal, maamo ang kilos, at mahal sila ng kanilang ama. Ngunit hindi sapat ang ganda at kabutihan upang ipagsanggalang laban sa poot na umusbong sa loob ng kanilang tahanan. Pagkamatay ng kanilang ina, nag-asawa muli ang ama at kasama ng bagong asawa ang unos ng paanibugho. Hindi mga anak ang nakita ng madrasta sa magkapatid,
kundi mga karibal. Paalala ang kanilang bait at ganda sa sarili niyang kapaitan. At lumago ang selos na parang baging palihim na pumupulupot araw-araw. Nais niyang sa sarili niyang anak mapunta ang lahat. Hindi lang ang tahanan, kundi pati ang pabor, ang pangalan, at ang katayuang taglay ni na Jianghua at Hongryon. Para mangyari iyon, kailangang wasakin ang magkapatid. Mapanlinlang na ordinaryo ang tagpuan ng trahedya, isang maliit na bahay malapit sa isang lawa na sinasabing walang hanggan ang lalim. Sa araw, salamin ito ng langit. Sa gabi, nilulunok ang liwanag ng buwan. Perpektong bilog na katahimikan sa gitna ng mga damo at uway na bumubulong sa hangin. Para sa karamihan, lawa lang ito. Para sa magkapatid, telo ng kanilang huling hininga. Lugar na nananatili ang anino ng mas matagal. At ang katahimikan ay parang tubig na handang humatak pababa. Sa una, nagpatuloy ang buhay sa marupok na anyo ng normal. Gawaing bahay, igib ng tubig, tahi sa ilalim ng lampara, magalang na pagyukod sa ama. Ngunit sa ilalim, umuusad ang plano ng madrasta. Nagtanim siya ng bulong. Ukol sa karumihan, maingat na hinabing kasinungalingang dudungis sa dangal nila. Sa mundong ang puri ng babae ang kabuuan ng kanyang halaga. Kasing sungit ng punyal ang paratang. Si Jianghua ang nakatatanda, ang unang tinarget. Naglapat ng peking ebidensya ang madrasta. Ginawang sala ang kawalang malay hanggang sa magbulong-bulungan ang nayon. Ang dating paghanga ay naging hinala. Nauna pang naramdaman ng magkapatid ang pagbabago bago nila maunawaan. Ang mga kapitbahay na dating bumabati, ngayoy umiilag ng tingin. Nagduda ang mga kaibigan. Sa loob ng bahay, kumapal ang hangin. Mapakla ang ngiti ng madrasta. Matamis ang mga salitang may patak ng lason. Sa gabi, nagbubulungan ang magkapatid sa iisang silid. Nanginginig ang tinig. Pilit unawain ang mga aninong sumasara sa paligid nila. Payak ang layon ng magkapatid. Mabuhay ng marangal at tahimik. Maligtas sa kahihiyan. Ngunit kaunti ang depensa ng inosente laban sa inggit na pinatala sa kalupitan. Habang dumarami ang paratang, napahiwalay si Jianghua. Nalinlang ang ama sa kasinungalingan. Gumuho ang dangal sa bigat ng mga gawa-gawang ebidensya. At sa tabing ng mga pader, naghihintay ang lawa, tahimik at itim, na para bang alam na ang gagampanan nito. Nakakatakot ang nangyari hindi dahil sa biglaang karahasan, kundi sa marahang pagsakal ng mundo. Madrastang ang ngumingiti sa liwanag at bumubulong ng lason sa dilim. Komunidad na mas madaling maniwala sa eskandalo kaysa katotohanan. Dalawang magkapatid na kapit-bisig sa bagyo. Hindi alam na aalalahanin sila hindi sa mga buhay na pinili, kundi sa katahimikang iginawad sa kanila. Handa na ang entablado. Nakatataka na ang rosas at pulang lotus at malapit nang angkinin sila ng tubig. Ngunit sa Korea, gaya ng sa Japan, hindi tahimik ang pagka-inosenteng nilapastangan. At kumikirot na ang mga anino sa paligid ng bahay. Nagsimula sa mga bulong, mahihinang una, na parang usok na dumadaloy sa nayon. Matagal nang naramdaman ni Jianghua ang hapdi bago ang pinagmulan. Umiilag ang mga babae sa balon, nagmamadaling tumakas ang timbi. Ang mga batang dating ngumingiwi sa kanyang lambing ay kumakapit na sa saya ng kanilang ina. Kahit matatandang dating mapagpala, tikom ang bibig sa kanyang pagdaan. Sa bahay, mas bumigat ang hangin. Ang boses ng madrasta na dati patago at patusok ay ngayoy puno ng pekeng awa. Malalakas ang buntong hininga sa hapag, umiiling sa bawat kilos ni Jianghua. Pilit na pumapansin ang ama hanggang sa siya'y sumimangot. Hindi nagtagal, ginawa ng madrasta ang unang bitag. Ipinuslit niya ang dugong tela sa higaan ni Jianghua at kunway nadiskubre sa harap ng pamilya. Humiyaw na nadungisan ang dangal ng dalaga.
Sa lipunang puri ang lahat. Hindi iyon maliit na paratang. Kamatayan iyon sa lipunan. Ngunit ang kakatwa, hindi ang paratang, kundi ang tugon ng bahay pagkatapos. Kinagabihan, hindi makatulog si Xianghua. May marahang plok-plok mula sa lawa. Parang may naglalakad sa gilid nito. Lumulubog ang paa sa parehong ritmo. Idinikit niya ang tainga sa sahig. Ngunit nasa lahat ng dako ang tunog, hindi matunton. Nang tanungin niya si Hongreon, tumango ito, malaki ang mga mata. Mahinang ibinulong nila hanggang mas umaga na baka palakang tumitilaok o mangingisdang dumaan. Ngunit alam nilang hindi. Narito ang unang komplikasyon. Hindi sa hayagang karahasan, kundi sa paglapag ng kababalaghan sa ibabaw ng kasinungalingan. Sa araw, nagkakalas ang reputasyon. Sa gabi, tila humihinga ang lawa. Hindi nagtagal, dumami ang kababalaghan. Nalalabo ang refleksyon ni Jianghua sa tubig, kahit walang hangin. Minsan, pagyuko niya sa timba, ang mukha niya mismo ang sumalubong, hukay ang mga mata, maputla ang labi, na parang ipinapakita ng lawa, hindi kung sino siya, kundi kung ano ang magiging hantungan. Hinila siya ni Hongreon, saway na lumayo. Ngunit hindi na mabura ang larawan. Pati ang nayon ay napansin. May ilan na nakarinig ng pag-iyak sa dapit hapon. May nagsabing umindayog ang uway ng walang hangin. Tila may di nakikitang kamay. Tinatawanan ng madrasta ang mga kwento. Ngunit kumikibot ang kanyang mga mata tuwing mababanggit ang lawa. Para kay Yang Hua, naging tanong ang komplikasyon. Bakit tila alam ng lawa ang kanyang dalamhati? Bakit inuulit nito sa gabi ang kanyang pangamba? Sa tunog at sa tubig. Para bang ang mga kasinungalingang hinabi sa paligid nila ay nakagising ng mas malalim na bagay na naghihintay sa ilalim. Pati sa bahay, lumapot ang atmosfera. Napagod at naguluhan ng ama. Unti-unting umurong. Mas pinili ang laso ng madrasta kaysa katotohanan ng anak. Dumulas ang kapit ni Yang Hua sa kaligtasan. Mula sa layuning panatilihin ang dangal. Lumiit ang layon. Mabuhay. Mas madalas nang magbulungan ang magkapatid sa anino ng lampara. Sinisikap isnabin ang mga tunog mula sa lawa, ang baluktot na refleksyon, ang sulyap ng kapitbahay. Ngunit malinaw ang katotohanan. May nagbago. Hindi lang sinisira ng kasinungalingan ang buhay ni Hangwa. May ginigising ito sa dilim. At hindi nila maalis sa isip na naghihintay ang lawa. Naghihintay sa sino mang lalapit. Naghihintay upang angkinin ang markadong kapalaran. Lumapot ang tensyon araw-araw na parabang humihigop ng puot ang mga pader at ibinubuga sa magkapatid. Nadungisan na ang pangalan ni Jianghua, ngunit hindi pa kontento ang madrasta. Higit pa sa kahihiyan ang gusto niya, paglalaho. Kaya naging mas matalas ang mga kasinungalingan, hindi na kayang depensahan. Dumating ang ikalawang kababalaghan sa pulong pamilya. Inimbita ng madrasta ang mga kamag-anak para iparada ang sariling anak at ibuyangyang si Jianghua. Sa hapunan, kunwari nagulat siyang may natagpo ang maliit na balot sa gamit ni Jianghua. Lampin na marumi. Tila ba ng anak daw ito sa lihim. Sumingasing ang mga bulong. Tumigas ang mukha ng ama at ang katahimikan niya'y mas masakit pa sa salita. Nangangatog si Jianghua. Paano mo ipagtatanggol ang sarili laban sa bagay na ni hindi mo nakita? Ngunit ang sumunod ang gumimbal habang nagbubulungan ang mga bisita at umiiyak ang madrasta. Biglang kumislot ang lampara, nagtapon ng mga sirang anino. Umakyat ang apoy, nagkulay berde bago halos mamatay. Napahiyaw ang ilan, kumapit sa manggas, at bumulusok ang silid sa sakal na dilim. Nang sumindi muli, maputla ito, parang nilimas ang liwanag. Nagtagal ang katahimikan, saka muling gumapang ang plok-plok mula sa labas. Ang lawa, muling hindi mapakali.
Doon pumasok ang bagong tauhan, ang shaman ng nayon. Narinig niya ang tsismis, ngunit lalo na ang balitang may kababalaghan sa tubig. Dumalaw siyang parang magbibigay basbas, ngunit tumagal ang tingin sa magkapatid. Pagkatapos ng ritual, hinatak niya si Hongrion, pabulong. Mabigat ang kawalang katarungan sa bahay niyo. Naghihintay ang lawa sa katotohanan. Mag-ingat sa mga kasinungalingan. Lulunurin nila, hindi lang ang pangalan. Mas bumigat ang kakatakutan. Ibinahagi ni Hongrion ang babala sa ate. At magdamag silang nagbantay sa marahang pagsalpok ng tubig sa uway. Tinawanan ng madrasta ang shaman at ipinagbawal pag-usapan ito. Ngunit kumapit ang mga salita. Hindi maigalaw. Lalong lumakas ang loob ng madrasta. Tahasang tinutuya si Jianghua. Nakakainsultong tanong. Matatalim na ng ngiti. Anong sasabihin ng tao sa katotohanan? Ililihim ba ng lawa ang lihim mo? O ilalantad lahat? At sumagot ang lawa. Ang dati payapang salamin ay kumikirot sa gabing walang hangin. Yumuyuko ang uway ng walang dahilan. May mga nakakita raw ng mapuputlang figura sa pampang. Magsasakang dumaan. Sa madaling araw, ang nagsabing may dalawang babaeng nakaluhod sa baybay, umiiyak sa palad. Nang lapitan, naglaho, tanging alon. Lalong naihiwalay ang magkapatid. Pati si Hongrion, na dati ligtas dahil sa murang edad, ay dinapuan ng tingin. Minamasdan siya. Pinupula ng mga mata. Umunlad ang plano ng madrasta. Bawat kasinungalingang tinanim, may masiglang lupa. Bawat kababalaghan, tila nagpapatunay sa gawa-gawa. Ngunit sa ilalim ng takot, may gumagalaw din. Nadarama ng magkapatid na ang laway hindi lang testigo, nakikinig ito. Naghihintay. Umiikot ang babala ng shaman sa isip at gabi-gabi, lumalakas ang plok-plok. Luminaw ang iyak. Hindi na lang pag-eskalada ng kasinungalingan at kalupitan ito, kundi ng katiyakan na ang lawa ay sasagot. Sa sarili nitong paraan, sa sarili nitong oras. At pag sumagot, malulunod ang mga plano ng madrasta, ang katahimikan ng ama, at ang pagdurusa ng magkapatid. Dumating ang gabing mababasag ang lahat, may katahimikang mali. Uri ng katahimikang kumikiskis sa balat at pinatitigil pati kuliglig. Sanay na ang magkapatid sa kalupitan. Ngunit ngayong gabi, mukhang kaaway ang hangin. Ang lawa na aninag sa pagitan ng puno ay kumikislap sa kakaibang kinang sa ilalim ng buwan. Gumagalaw ang ibabaw kahit walang hangin. Parang naghihintay ang tubig. Sabik, gutom. Muling inakusahan si Jianghua sa harap ng ama at puspos ng pruweba. Kaya tumalikod ito. Di ipagtanggol ang anak. Umalingaw-ngaw ang wika ng madrasta. Karumihan, kahihiyan, palayasin. Umiiyak si Jianghua, kumakapit si Hongrion, at walang imik ang ama. Hatol na mas matalas sa tabak. Hindi nakatulog si Jianghua. Umupo sa tabi ng papel na tabing, nakatitig sa aninag ng lawa. At narinig niya, unay pamilyar na plok-plok. Ngunit ngayon, mas malakas, mas malapit. Parang may yapak sa ibabaw ng tubig. Dumikit sa balangkas, kumakabog ang puso. Sumabay ang maruruming hikbi, hindi malinaw na salita, kundi pag-iyak. Mababa, magagaspang, parang babaeng umiiyak sa may pinto. Ginising niya si Hongrion. Kisig itong bumangon. Naririnig mo? Bulong ng bunso. Magkayakap silang yumuko sa pinto. Nakikinig. Lumakas ang pag-iyak. May mga bulong na tila inuusal ang kanilang mga pangalan. Jianghua, Hongrion. Hindi mula sa labas, mula sa ilalim. Sumisingaw sa sahig, para bang lumipat sa bahay ang lawa. Nangangatog, hinila ni Hongrion ang braso ng ate. Gisingin ng ama. Ngunit bago makatayo, kinislot ang papel na tabing. Hindi ang kahoy, ang papel lang, na para bang may palad na dumidiin mula sa kabila. Kumalat ang pilantik ng payat ng mga daliri. Dumausdos pababa. Walang punit. Walang mansa. Tanging bakas ng isang hindi nakikita.
Napasigaw ang magkapatid. Ngunit parang nilamon ng bahay ang kanilang tinig. Walang dumating. Makalipas ang ilang tibok, sumabog sa liwanag ang parol. Tumindig ang apoy. Mula ginto tungong bughaw, tungong malalim na pula. Pinula ang silid sa may sakit na ningning. At sa liwanag, hindi nila nakita ang sarili, kundi mga mapuputlang mukhang umiiyak ng tubig. Dikit ang buhok sa pisngi, pabulag ang mga mata. Kumislap ang mga imahen sa pader. Parang 12-12 na ang babaeng wala sa silid. Umiiyak ng sabay-sabay. Ano yung nangyayari? Bulong ni Hongrion, mahigpit sa ate. Walang sagot si Jianghua. Nakasabit ang boses sa lalamunan. Saka narinig ang kaladkad. Mabagal na gasgas sa sahig sa may pinto. Tumigil sa bungad. Umuga ang papel na tabing minsan, 2, at tumigil. Bumalik ang katahimikan, mas makapal. Hindi kinaya ni Jianghua. Dahan-dahang iniurong ang tabing. Walang tao sa pasilyo, madilim. Ngunit may basang bakas ng paa sa kahoy, patungo sa lawa. Pinigil ni Jianghua ang kapatid. Pabulong na huwag sumunod. Ngunit para siyang hinihila. Hakbang-hakbang. Sinundan ang yapak. Dumaan sa silid ng ama na tulog o nagkukunwaring tulog. Lumabas sa lamig. Sa gilid ng lawa. Naglaho ang bakas sa tubig. Kumislot ang ibabaw kahit walang batong inihagis. Mula sa gitna, umalsa ang mga bula. Mabagal, tuloy-tuloy, hanggang sa maging kulob. May sumungaw, isang maputlang kamay, marahan, tumutulo, bago muling lamunin ng itim. Umatras si Hangwa, singhot sigaw ang hininga. Kumapit si Hongrion. Sabay silang napatitig sa muling pagkalma ng lawa. Sinuklihan lamang sila ng buwan. Ngunit sa refleksyon, hindi na sila ang sila, kundi mga nalunod. Maputla ang mukha, bughaw ang labi, lumulutang ang buhok na parang lambong. Ano to? Nanginginig na tanong ni Hongrion. Walang sagot. Tanging katahimikan ng lawa. Para bang nakapili na ito kung ano ang susunod. Doon nila naunawaang ang paratang, ang kasinungalingan, ang kalupitan. Pabalat lang. May mas malalim na gumagalaw. Naghahangad ng higit sa luha. Hindi na tubig ang lawa. Isang bibig na handang lumamon. Salamin na nagpapakita. Hindi lang ng kasalukuyan, kundi ng malapit na mangyayari. Nakatanaw sila sa gilid at napagtanto nilang hindi sila basta biktima ng paninira. Bahagi na sila ng isang naglalakad na kababalaghan. At hindi titigil ang lawa hanggat makuha ang ipinangako sa kanya. Lumipas ang mga araw na parang himulmol ng takot at katahimikan. Parang multo ng gumagalaw ang magkapatid. Hukay ang mata. Nanginginig ang kamay sa alaala ng refleksyon. Di kumupas ang kalupitan ng madrasta. Sa halip, lumakas. Naamoy ang kahinaan. Ngunit sa likod ng talim ng salita, hindi rin niya maikaila ang pagbabago. Mas mabigat ang hangin. Mas malalim ang anino. At gabi-gabi, mas maingay ang lawa. Parang nakapagsasalita ang tubig. Dumating ang pagbubunyag, hindi mula sa magkapatid, kundi sa bagong talagang mahistrado. Dumating siya isang umaga, sinalubong ng formal, binihisa ng bulong. Bata pa raw, matalas ang mata, hindi natitinag sa tsismis. Sa ilang araw, narinig niya ang istorya ng diumanoy, karumihan, at ang duming dumikit sa magkapatid. Narinig din niya ang iba pang bulong, yung sinasabi lamang sa mahihinang tinig, umiiyak ang lawa sa gabi. May nakikitang figura, at sino mang mahistradong tumangging tumingin ay nagkakasakit o namamatay. Iba siya. Nakinig, nagsiyasat. Tinawag ang ama at madrasta, pati kapitbahay, alila, sino mang nakarinig ng kakaiba. At nang maging buo ang mga piraso, lumantad ang malinaw na katotohanan. Hindi kapalaran o hinala ang nagdala ng paratang, kasinungalingan ito. Maingat na itinanim upang sirain ang magkapatid at itanghal ang sariling anak. Naglatag siya ng ebidensya.
Binaluktot ang katahimikan ng ama tungo sa pakikipagsabuatan. Iniwang walang laban ang mga dalaga sa lipunang sabik sa eskandalo at ang kababalaghan sa lawa. Hindi simpleng chismis. Testimonya ito. Hindi na nahimik ang kaluluwa ni na Jianghua at Tu Hongrion sa kamatayan. Inihabi nila ang sakit sa lupa. Pinilit umangat ang katotohanan kung saan pumalya ang tinig ng mga buhay. Bawat plok-plok, bawat baluktot na refleksyon, bawat hikbing umuugong sa tubig. Hindi basta koleksyon ng takot, kundi sigaw para sa katarungan. Nang harapin ng mahistrado ang lawa, dala ang parol, yumuko siya at nagtanong. Ano ba ang tunay na nangyari? Kumislot ang tubig sa gabing walang hangin at may umangat na munting iyak. Dalawang tinig na nagsasapawan, mahina ngunit tiyak. Ama, inosente, inapi, naghiwa-hiwalay sa mga higbi. Ngunit malinaw ang saysay, pinaslang ang magkapatid. At sa pagbubunyag na iyon, nabalikan ang nakaraan. Ang paratang sa puri, ang props na ebidensya, ang kasinungalingan. Lahat ay lubid na hinihigpitan ng mainggitin. Ang pagkabalisa ng lawa ay hindi simpleng kababalaghan, kundi salaysay mula sa ilalim. Hindi lang dalawang buhay ang winasak ng madrasta. Nagpausbong siya ng sumpang hindi malilibing ng kasinungalingan. Nang harapin ng mahistrado ang ama, umiyak ito. Inamin niyang naniwala siya sa madrasta, duwag upang questionin ang daya, mas takot sa eskandalo kaysa pagtatanggol sa anak. Ang katahimikan niya ang kasingsala ng kamay ng madrasta. Hayagang trahedya, hindi kapalaran o sakit, kundi kalupitan ng tao ang pumatay sa magkapatid, pinatalas ng inggit at katahimikan. Iniutos ng mahistrado ang parusa, nalantad ang kasinungalingan. Huli na para iligtas ang magkapatid, ngunit sapat para ihayag ang katotohanan na hiniyaw nila sa kamatayan. Hindi kabaliwan o ilusyon ng kababalaghan. Tinig nila iyon, humihingi ng dinig. Para sa magkapatid, dahan-dahang pumasok ang kapayapaan. Tumahan ang dati dupit na lawa, lumambot ang iyak, saka naglaho. Ngunit nanatili sa alaala ng nayon ng tunog na iyon. Alam nila na naglakad sila sa tabi ng kababalaghang isinilang, hindi sa pamahiin, kundi sa kawalang katarungang napakalalim para manahimik. At kaya muling naanyo ang lahat. Hindi basta takutan ang mga pangyayari, kundi mga tanda, mga bakas patungo sa katotohanan. Hindi marumi ang magkapatid, inosente sila. At sa inosenteng iyon, na nilapastangan, naging makapangyarihan silang espiritu na nakayuyuko sa mga buhay tungo sa pagkukumpisal. Hindi malilimutan ang kwento nila. Patunay na kahit ang hukay ay hindi hadlang sa katarungan. Nang sa wakas ay masabi ang katotohanan, tila huminga ang nayon, nabunyag ang panlilinlang, naparusahan ang kalupitan, at ipinahayag ng mahistrado ang kawalang sala ni na Jianghua at Hongrion na ibigay ang katarungan. Ngunit kahit tumangutango ang mga tao, may lamig pa ring nakasabit. Parang hindi pa naisara na lawa ang kabanata. Panandaliang tumahimik ang tubig. Tumigil ang pag-iyak sa hating gabi. Wala nang nakikitang mapuputlang figura. Ngunit mabigat ang katahimikan. Mapagbantay na parabang natutulog lang ang lawa. Umiwas ang mga tao sa pampang pagsapit ng dilim. Ayaw subukang malaman kung talagang nakaalis na ang mga espiritu o naghihintay lang sa ilalim. Ilang taon, may mga malalakbay na nagbalitang may mga kakatwa muli. Parol na kumikislap na pula kapag may lumapit. Refleksyong nagpapakita ng dalawang dalaga kahit iisa lang ang nakatayo. May nagsasabing naririnig pa rin sa hangin ang mga pangalan. Jianghua, Hongrion. Baka guni-guni lang o baka nga hindi basta sumusuko ang mga espiritu kahit natamo ang hustisya. Hindi na raw nagbalik sa lawa ang mahistrado. Umalis siya agad at gabi-gabi
Inuugoy ng panaginip na umiiyak ang dalawang dalaga sa gilid ng kanyang higaan. Kaya nagtatapos ang kwento. Ngunit hindi malinis. Nakapahinga ba ang magkapatid? O nag-iwan sila ng babala? Na kahit umangat ang katotohanan at iginawad ang hustisya, ang pilat ng pagtataksil ay umuugong ng mas mahaba kaysa anumang hatol. Hanggang ngayon, isinasalaysay ng mga Koreano ang kwento ng rosas at pulang lotus. May yumuyuko kapag binabanggit ang pangalan nila. May patagong sumusulyap sa maitim na tubig. Sapagkat kung kayang pag-ibayuhin ng dalamhati ang tinig ng patay, sino ang makapagsasabing hindi nila kayang muling magsalita? Sana'y nagustuhan mo ang mga kwentong ito. Kung nagustuhan mo at nais mong makinig pa, mag-subscribe ka at buksan ang iyong notifications. Halos araw-araw akong nag-u-upload. Ingat at naway maging maayos ang lahat para sa inyo.